shit up. What is your profession? Ito pa, dagdag niya. Kasi kaya kong gawin yan sa loob ng Photoshop. Oh, kaya kong gawin yan sa loob ng Photoshop. May pag-amin dun, ha? Mukhang umaamin si sir na pumuputoshop siya. Pambira. Mukhang kabisado niya yung mga editing, ha? Sir, ako nagtatanong lang, ha? Ilan na po ba ang pinotoshop nyo? Yung totoo, sir, ilan na po ba ang pinotoshop ninyo na mga ebidensya? Kasi sabi mo, kaya ko din niya mag-Photoshop, oh. Pinalalabas niya. Tingnan niyo yung logic niya. Pinalalabas niya na peke yan. Photoshop yan, oh. Pero sinasabi niya, kaya ko din niya mag-Photoshop. Kaya ko din yan. So, ibig sabihin, alam mo naman natin yung Photoshop, di ba? Yun ay programa ho. Yun, sa mga hindi ho nakakalam, hindi ho mateki. Yun ho ay isang program sa isang software na sa computer na kung saan na-edit no yung mga bagay-bagay. So, ibig sabihin, sinasabi nito ni Torre, kaya ko din yan. Inaakusahan mo na peke yan. Pero sinasabi mong kaya mo rin yan. Ibig bang sabihin, sir? Yung mga nakaraan nyo, may na-Photoshop na kayo. Di ba? Ano kaya ha? Kita nyo yung logic ni Torre. Sabi nga nila, the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung anong laman ng puso mo, yun talaga lumalabas. So, kaya ko rin yan. Photoshop. For clarification, so sir, no clarify nung media pa, ha? excavation, no digging. No excavation o no digging. Hindi ko sinasabi kung ano man yan regarding sa diggings na yan dahil yan ay nilabas na Atty. Torion. Let him prove it. Let him prove it, ha? Yan ngayon ang banat ho ni Torre. Pero alam mo, diyan siya nagkamali. Alam mo, si Atty. Torion, din po yan, dyan sa JMC, yung kolehiyo dyan, may law school dyan sa loob ng KOJC. Malupit na abogado ho ito. Talagang sobrang lupit na abogado nito. At wag kang mag-aakusa o mag-challenge na sa tingin mo hindi kayang patunayan ng isang abogado. Bakit kanyo? Kasi pinatunayan ho yan. Pinatunayan ho yan ni Atty. Torion, ha? Tingnan ninyo ginawa niya. Alam mo ginawa niya, isang araw. Pumunta ho siya doon. Isinama niya media para patunayan na hindi sila pinapapasok, ang mga taga kay OJC, hindi pinapapasok, maging abogado ka pa, maging media ka pa, hindi sila papapasukin. Ito ha, pakita natin yan bago natin ituloy itong si General Diwata. Hindi pala yan. Sorry naman. Iba yan. Ito pala. Mamaya na yan. General Torre, I'm accepting your challenge. Allow us access to JMC basement. Ilang araw na ako nagre-request sa inyo ng confirmation kung totoo ba yung hukay na yan. Hanggang ngayon, hindi kayo nag-answer. Nagpadala na ako ng demand letter. Nagpo-post na ako sa Facebook. Ngayon, kung hindi totoo na mayroon yang mga mina-mina na ginawa ninyo dyan, bakit ayaw ako papasukin? Kawawa itong mga pulis na nandito. Eto ha, tingnan ninyo. Marami pong hinarangan ang mga kapulisan dyan sa loob ng KOJC. Ang KOJC kasi it's a big compound. Consists of different, merong yung mga nandun yung helicopter, nandun yung mga sasakyan, mga motor, nandun yung JMC yung eskwelahan, at meron din dyan yung katedral kung saan sumasamba yung mga taga KOJC. Ang sinarado ng mga kapulisan, as far as I remember, nung huli akong punta dyan, yung katedral, at itong JMC yung basement. Ang tanong, kung ikaw matalino ka, General Torre, kung ikaw ay matalino, bakit kaya ang pinuntahan ni Atty. Torion yung basement sa JMC? Alam mo kung bakit? Kasi alam namin kung asan talaga yung basement. Yun ang katotohanan. Alam po nila kung asan talaga yung basement. Kasi remember, may picture na lumabas. Ayan, yung picture na lumabas na yan, may pinanggalingan yan. Di ba?
may pinanggalingan po yan. So, ibig sabihin, kung kanino man ang galing yan, na gusto mo i-booking kung sino kasi baka parusahan mo o di ka disiplinahin mo, yung picture na yan, yung source niyan, sinabi kung saan yan. Kaya nga tingnan mo si Atty. Torion, alam niya kung saan siya pupunta. Di ba? Alam niya kung saan siya pupunta at pinapakita niya na ayaw ninyong papasukin. Pinapatunayan na tinatago ninyo na naghuhukay kayo. O, tuloy natin to pakingge. Ang babata pa nito. Thank you, Attorney. Salamat. Hindi kami papasukin. Pang 11 days na ngayon. 8 araw na sila. Of the 11 days, on the 3rd day sila naghukay. Pang 8 araw na ito dito. At saka ang lalim na ng kanilang hinukay, 8 meters na, nakakasira na ng structural stability ng aming JMC building. Hindi na ito tama. Ang dala nila, arrest warrant lang. Ang arrest warrant, hindi yan lisensya para gawain na lisensya na para mag-conduct ng intrusive search. Mali yan. Yung mga pulis na yan na kawawa naman, mga ordinary ranking policemen, yan pa ang ginagawa ngayong parang human barricade para hindi kami makapasok dito. Ayan. So, di ba, challenge ni Diwata ay ni General Torre. Challenge niya. Eto, pumayag si Atty. Torion, pinuntahan. Kita nyo. Okay? Wala, bigay talaga. Bumibigay na itong mga kapulisan na nagsusumbong. Isipin nyo saan manggagaling yung picture? Sige, kung kayo matalino at magaling kayo. Diba? Sa tingin mo, General Torres, saan ang galing yung picture? Sa mga taga KOJC? Hindi. Sa bata mo. Sa bata mo nang galing yung picture. Ibig sabihin, isa sa mga tao dyan, mga naguhukay, busit na sa'yo. Animal ka daw. Parang ganun ang sinasabi. Pambihira ka, pinapagod mo sila sa imahinasyon mo na naandyan, yung tumitibok. Diba? Hindi ko alam Siguro favorite nito yung kanta ni Donna. Ano ba yun? Si Donna ba yun? Tama ba yun? Yung kapag tumibok ang puso. Di ba? Siguro. Favorite mo siguro yung kaya kasi busit na ho yung mga pulis dyan. Kami alam ho namin yan. Busit na dito kay Torre yung mga pulis na inuutusan niyang maghukay. At yung iba pa nga, hindi mga pulis. Yung iba naman, talagang mga minero. Talagang, tuloy pa natin to. Kasi nungalingan nito ni Torre. Tuloy natin, Di ba, in the same manner na gusto niya i-prove namin yung guilt at kung ano pa man ni Apollo Kibuloy bago niya i-surrender sa batas yung kliyente niya. Diyan pa lang sabit. Napakasinungaling. Walang sinasabi si Atty. Torion na i-prove nyo muna, ilalabas namin. Walang ganun. Napakasinungaling mo ka talaga, General Torre. Walang sinabi si Atty. Torion na i-prove mo na guilty at ilalabas namin. Alam mo kung bakit? Hindi nyo trabaho na i-prove na guilty si Pastor Kibuloy. Hindi ho kayo husgado, mga Naku, ayoko na nagbumuray. Hindi kayo mga husgado para patunayan na si Pastor Kibuloy ay guilty. Hindi ho. Ang kailangan mag-prove niyan ay yung korte. Kayo ho ay tagapagpatupad lamang. Ayan ang problema sa iyo, Torre. Umasal korte ka na. Umasal akala mo ikaw ang judge. Pulis ka lang, sir. Huwag kang nagmamagaling. Ano ka? Feeling mo talaga, ikaw ang hari dyan Yan ang totoong nasa isip niya Akala niya siya ang magpapatunay na kaya ganun ang datingan niya. Una-una, abogado yung kausap mo. Alam niyan na hindi ikaw magpapatunay. Pangalawa, hindi naman niya sinabi na ilalabas niya. Hindi niya alam kung asan Diba ikaw may alam kung asan, kaya mo nga nilusob yan? O ba't hindi ikaw maglabas? Hindi. Alam mo sa lahat ng tao nandiyan sa KOJC, ikaw lang ang may alam na kung nasan si Pastor Kibuloy. The rest ng mga tao dyan, di alam kung asan si Pastor Kibuloy. Ikaw lang ang nagmamagaling at sinasabi mong naandyan si Pastor Kibuloy. O ikaw maglabas.
Di ba? Hindi namin alam lahat dyan kung asan. At una-una, ang pagpapatunay ay nasa korte ho yan. Yung nag-aakusa. Ikaw ba nag-aakusa? Ikaw ba ang nag-aakusa? Remember, di ba? Until proven guilty beyond reasonable doubt, that person is innocent. O sino dapat, na kanino yung burden of proof na magpatunay na guilty si Pastor Kibuloy? Sino? Di ba? Yung nag-akusa sa kanya. Hindi ikaw. Ikaw ay tagapagpatupad lamang ng batas. Ikaw ay tagapagpatupad lamang at inuutusan ka ng korte kung ano yung dapat mong gawin. Nagmamagaling ka dyan. Nag-aral ka ba ng criminology? Paano ka naging general? Hindi ikaw ang dyan. Nagmamagaling ka. Yung na-mention nyo before, sir, na underground facility, ano yung mga efforts to locate that? Wala bang excavation? Hanggang ngayon, meron tayong mga technical people na ginagamit yan. Because yung mga technical natin na mga ginagamit, hindi naman yan para lang sa bagay na yan eh. And it has been, those are reliable instruments na layo na sagot. Operators nga ay nagamit nila hanggang sa ibang bansa nung nagbigay ang Pilipinas ng suporta sa mga nasalanta ng mga massive earthquake. Kaya they are very confident sa capability at mga results na ibinibigay sa kanila ng mga instrumento nila. Ano nagpapahirap, sir, na malocate yung entrance na sinasabi nyo underground? Alam mo, eto meron akong sasabihin sa inyo. Ito na ngayon ang itsura ng nahukay nila. Ito na. Papakita natin sana yan. Ito. Yan yung unang hukay, di ba? Ito na ngayon ang itsura niya. Sobrang lalim na. Alam mo, nung isang araw, bago po ako umalis, yung mga kasamahan ko nandyan pa eh. Pero ako, bago po ako umalis ng Pilipinas. Oo nga, wala na pala ako. Hindi ko alam kung asan ako. Bago po ako umalis dyan sa Davao, alam nyo po, nakasama namin si Pangulong Duterte, kumain kami, nag-dinner kami, tapos konting kantahan, nag-relax lang po kami sa Davao. Nagkikwentuhan lamang kami ng mga casual na kwentuhan, tawanan sa social media. Tapos nanghihingi siya ng mga update. Although yung iba nakikita niya na may mga tinatanong nga siya. Although confidential, di ko nakikwento. Pero ito, pinakita ko ito. Itong mga picture na ito. Pinakita ko kay Pangulong Duterte. Tapos tawa siya ng tawa. Talagang alam mo yung tawa niya nakaka-insulto. Sabi niya, buhay pa kaya dyan si Pastor? Alam mo yung logic niyang yun. Sabi, tama talaga si Pierad. Gulat talaga ako nung sinabi niya yun eh. Buhay pa kaya dyan si Pastor? Tama nga naman. Kung talagang naandyan si Pastor at hinuhukay mo yan, mantakin mo, hinuhukay mo, di ba? Hinuhukay mo yan. So, ibig sabihin, natabunan dyan si Pastor for 11 days na ano yung buhay pa? Dinaig pa si Kristo, Hindi siya nag-ano, pero alam mo yun, common sense naman mga kababayan kung naandyan si Pastor Kibuloy sa hukay na yan. Buhay pa kaya siya? 11 days na kayo naguhukay hanggang ngayon. Ganyan ang itsura, mantakin mo. Wala hong wala hong yung parang sinasabi nilang bunker na merong bahay sa baba, sa ilalim. Wala, puro lupa di ba? So, ibig sabihin, dyan nila sinasabing na ano nila yung heartbeat. Alam mo, kayong mga kapulisan, medyo hinay-hinay kayo. Baka mamaya, demonyo na yung mahukay nyo siya. May heartbeat daw di ba? Pero sa bagay, alam ko, yung mga vampire, wala namang heartbeat yun. So, malay natin, baka mamaya yung heartbeat na nahukay nyo, anaconda na yun Di ba? Hindi kaya uud yun. Di ba? Ito. Sabi nung iba, dali, banat bay. Hindi naman ata totoo yan. Baka tama naman talaga si Torre. Photoshop ba yan? Baka Photoshop, sabi nga niya, siya marunong di mag-Photoshop Di ba? Kasi alam mo sa Photoshop, eto tama naman
naman siya. Ang Photoshop, magaling yan eh. Di ba? Pwedeng, marami shabu. Halimbawa lang hindi ko sinasabing ginagawa ni Torre to Pero kunwari maraming shabu, tapos pinicturean. Pwede mong i-Photoshop yun, bawasan mo yung shabu eh. Di ba? Totoo. Gago! Hindi pwede yun sa Photoshop. Mamalay mo, pag may huli, biglang nababawasan. Diba? Hindi natin alam. Hindi ko sinasabing ginagawa ni Torre yun. Hindi ko sinasabi. Pero kasi sabi niya, magaling daw siya mag-Photoshop eh. Pwede mong gawin yun eh. Tanggalin mo tapos ang... pag may mga sa beach, di ba? Yung mga tao, dami-dami. Pwede mong tanggalin yung isang tao doon, mawawala. Parang sa shabu din yan eh. So, kunwari may huling sobrang daming shabu, tapos babawasan mo ng kalahati, yun to lang sasabihin mo, ito lang nahuli namin shabu. Pero sa picture, malaki pala yun, di ba? Malay mo lang naman. Hindi ba natin sinasabi ginagawa niya yun, ha? Hindi ko sinasabi ginagawa niya. Baka ginagawa ng ibang mga editor ng Photoshop. Hindi ko lang alam kung sa kapulisan natin may gumagawa nun. Anyway, baka sabihin ninyo Photoshop, di ba? Yan ang sinasabi nila. Photoshop yan, Photoshop, gano'n. Ang problema, mga kababayan, bago pa lumabas itong video, alam ko may video. Hindi lang tayo nagsasalita. Alam mo namin mga na may video kasi yung picture na yun, ang pinanggalingan nun video. Alam mo natin yan na may video po yan. So, dito na naman, pumalpak na naman po si Torre dito. Kasi, after niya sabihin, Photoshop lang yan. Kasi ang Photoshop, photo lang eh. Still images. Diba? Pwede mo ma-edit yun. Pero pag video, napakahirap mong i-edit yan. Kahit napakagandang video editor na program, hindi mo basta-basta mahahalata. Hindi ganun kadali. Diba? Hindi yung katulad ng photo, medyo mas madali pang madaya. Pero pag video, naku po, napakahirap na. Yun po talaga ang katotohanan. Bago pa lumabas yung photo, meron ang pinanggalingan po talaga niya video. So, ibig sabihin, merong mga pulis na busit na po sa ginagawa ni Torre at ayan, binidyo na at pinicturan po yung nangyayaring paghuhukay. Panoorin natin ha? General. Hindi yan. Sorry naman, mali. Ito yun. Yan. General to. Hindi naman yan. Mali na naman ako. Wait General. Hindi din yan. Wait lang. Nasaan na yun? Kanina nakita ko na yun eh. Ay, sorry. Nawala. Ito. Papakita natin yan. Wait lang. Kasi maganda ho yan eh. Ito. Nailagay natin yan kanina eh. Ay, hindi yan. Sorry naman. Ito po. Ayan. Yung video na yan. Ayan. Ayan. Ayan po ang pinanggalingan. Diba? Lagyan natin ng audio. Ayan. Pansinin ninyo mga kababayan, yung nagbibideo, hindi po nakakatago. Gets niya? Kayo, magaling na investigador. Yung nagbibideo po, hindi po siya nakatago. Yung nagbibideo po ay kasama nila. Ibig sabihin, marami na pong galit na pulis kay Torre at binubuking na yung ginagawa nila. Di ba? Sinasabi ko naman sa inyo, isang araw pa ayaw nyo maniwala. Sabi ng iba, nagpapakalat daw tayo ng fake news dahil sa meron tayong isang vlog na sinabi natin nagkakaroon na ng girian ang mga ilang kapulisan sa loob ng KOJC. Ayan o, ang patunay. Ibig sabihin, yung instruction ni Torre, di ba? Kaya nga, grabe yung human barricade ng mga pulis di ba? Para hindi makita ng mga media, ng abogado. Tapos yung nasa loob, mga pulis po yan. Wala pong taga KOJC dyan. So, ibig sabihin po, yung mga tao dyan, busit na ho kay Torre. Di ba?
Oh, di ba? Kaya nga, di ba, sabi ni Torre, patunayan nyo. Kasi alam niyang, hindi niya sinasabing, hindi, okay lang naman mag-ukay alam niya kasing mali. Alam niyang bawal yung ginagawa na yan. Alam niyang illegal yan. Kaya nga sinabi niya, patunayan nyo. Kung alam niyang legal yan, di hindi niya na sana sinabi yun. Sinabi niya, ano ngayon? Legal naman mag-ukay kami di ba? Ibig sabihin, sabit ka na naman, Torre. Dama. Kita niya. I-observe niyo yung hukay Observe niyo yung hukay na matindi. Observe ninyo. Ano itsura niyang hukay na yan? Ako nagtatanong lang. Ito ba yan? Yan, di ba? O ito nang mas malalim? Kita niya. Tandaan ninyo, ito ang unang nilabas ni Atty. Torion. Ibig sabihin, ayan na ho yan. Ayan. Tapos, ito na yung pangalawa niyang nilabas, yung mas malalim na. Ibig sabihin, itong video na to, dun sa una yan, at tuloy-tuloy na nangyayari yung paghuhukay na yan ngayon. Kasi nga, lumalim na. Di ba? Di ba? Kita nyo? Ibig sabihin, mga kababayan, Torre, hindi mo kaya si Atty. Torion. Matalino si Atty. Torion. Nahulog ko sa patibong Picture muna ang inilabas niya. Picture muna. Nung nag-react ka, sinabi mong patunayan nyo nga. Ano ginawa niya? Pumunta siya doon. Hinarang ng mga tao mong mga inaalila mong mga pulis. Hinarang mo. Ano na ngayon? Di ba? Ngayon naman, nilabas niya yung video. So, ibig sabihin, diyan, huling-huling nagsisinungaling ka, Torre. Sana sa pagdinig sa Biyernes, pagdinig yung magkakaroon ng hearing dyan at inspeksyon yung mga senador natin, malalaman natin kung matikas ba itong mga senador, kaya ba nilang pasukin yan, o baka naman natabunan na yan. Eto. Harang maganda. Tuloy-tuloy natin ang investigasyon, Pag may hinukay, ano mangyayari? Hindi, anong mangyayari sa tingin ninyo? Pag may hinukay, magkakaroon ng mga lupa, bato na mahuhukay. Tama, mali. Asa na yon. Ayan. Itinago nila yan. At nakuhanan ng picture ng mga taga-KOJC. Ayan yung mga hinukay nila. Itinapon lang nila sa labas. Siyempre, kung ikaw mga pulis na yun, ang hinukay ito, gusto nyo, uwi pa namin sa bahay ito, uwi pa namin sa kampo. Tinapon lang nila sa labas. Magaling ang mabilis ang mga mata ng taga-KOJC. Talaga nga namang sila ay eksperto pagdating sa pagbabantay. So, nakita nila. Ang tanong, ito na. Ito, malupit na tanong. Sa Biyernes, magkakaroon ng hearing, i-inspeksyonin ng mga senador. Ano sa tingin ninyo gagawin nila? Ngayon nga, konti na lang ang mga pulis. Bawasan daw. Kasi nga, malalaman sa Biyernes na sobra o overkill ang ginagawa ni Torre. So, binawasan na yung mga pulis ngayon, di ba? Ngayon po ay Thursday. Sigurado, Biyernes, mas konti na yung pulis dyan. At ito, magtataka ka. Di ba, hinukay. May video tayo na hinukay. Hinarang si Atty. Torion. Video na hinukay, photo na hinukay, hinarang si Atty. Torion at media para tingnan personally. Ano pa? Paano kung pumunta sa Biyernes? Wala na yung hukay. Paano mangyari yung balabay? Nawala na yung hukay. Pwede ba yung minagic? Tinakpan? Possible yun. Alam nyo yung gagawin? Sesimentohan. Maniwala kayo sa akin. Sesimentohan yun. Kaya nga, meron mga sementong natagpuan. Sandali, hanapin ko kung asan yun. Hindi yan. Eto, meron semento pong natagpuan sila
na kung saan ito sinesime ito pala video, may video. Oh, ito ha. Nakapabay pala inyong kihimo din Yung simento tinago sa ilalim ng tubig, di ba? Palusot pa ikaw, Torre, di ba? Booking ka na naman. Gago! Di ba? At ito yun, nakuhanan din nila ng picture yung semento na yan. Ito, pakita natin. Hindi lang natin nailagay Pero ito yan. Ayan. Ito po yung semento na yon na nakasakay saan? Sa mobile. Ayan. Di ba? Ayun, makikita niyo yung semento na yun. Tapos ito yung laman nun. So, sa madaling salita, bakit ka magpapasok ng semento sa KOJC? Ano to? Gagawa ka ng bahay? Di ba? Tapos may mga lupa kang inalis, tapos ngayon may semento kang pinasok. O di obvious na obvious. Obvious na obvious na meron talaga kayong hinukay which is illegal. Hindi po kasi search warrant ang daladala nila. Ang daladala nila, warrant of arrest. Hindi ho pwedeng maghukay ka, wasakin mo yan, at hukayin mo. Diba? Ayan may semento. So, sesementohan nila, bago kaya double time sila ngayon. Sinisimentohan nila yung hinukay nila para pag dinalaw ng mga senador, naka naka-ready na, nakatakip na. Ganun ang nangyayari. So, mga kababayan, sana mas maintindihan natin na itong pagsisinungaling po ng kapulisan na po na ito ay talaga nga namang isa pong alam niyo yun, isa pong bagay na sana maintindihan natin na hindi tama itong ginagawa nila, di ba? So, mga kababayan, sana po bantayan natin to sa Biyernes, di ba? Bantayan natin sa Biyernes. Kasi sigurado ako, natakpan na yung butas na yan. Di ba? Kasi kung, kung alam ni Torre na tama yan, kung alam ni Torre na hindi illegal yung ginagawa niyan, di ba po, kanya pong hindi itatanggi yan, hindi niya tatakpan yan. Kasi alam niya, legal yung ginagawa niya. Alam niya pong illegal yung kanyang ginagawa. Kaya po, gagawin niya po yan. Di ba? Yun po ang Kaya niya tatakpan. Guilty kasi siya. Di ba? Guilty po talaga siya sa maling pag-serve ng warrant. Ganyan po kasinungaling si Torre. Dapat ito si Torre makulong. Hindi, kasi yung kanyang ginagawa ay hindi na po tama. Since hindi nga siya manalo ng botohan, gusto niya yung mga congressman niya ngayon ang boboto sa kanya. Yan ang dahilan kung bakit sinisira, inuusig, at talagang tinatanggalan ng kakayanan na magtumulong sa mga politiko na lalaban sa gobyernong ito. Kaya ito ay politika. At ang ginagamit nila, walang iba, kung hindi si Marbil, na siyang di umanong pinili ni Speaker Romualdez. Si Marbil at si Torre. Kaya mga kababayan, bantayan po natin ito dahil winawalang niya na tayo. What is your profession?